Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito pong naganap pa rin kahapon, yun pong nag-iiyakan daw po mga DDS. Dahil kay Pebbles at durog na durog daw po si Joey Cruz dito po sa naganap na hearing kahapon. Pag-uusapan din po natin, ito po, ang laki po ng posibilidad na makasama itong malamang dumalo bukas. Sana dumalo si BP Sara sa Senate hearing bukas. Kasi napabalita na nga po na di umano, balita po to. Hindi ko lang makita yung pinagbasahan ko, no? Ng balita na malaki po ang posibilidad na si BP Sara po ay masama sa inimbitahan po, malamang ay makadalo bukas. Sana po makadalo po si BP Sara. Okay. At syempre yung mga fake news po na naganap dito po sa tinatawag nating Qatar 17. Qatar, no, yung mga OFW. Naglinaw po yung isa mismong napalaya na Pilipino. Fake news daw po yung nakarating sa atin na mga balita na sila po ay hinuli dahil ang kaso po nila ay yun nga po, may mga nakita raw na placards. Sila daw po ay nagprotesta. Fake news, malaking kasinungalingan. Kaya po sila napawalan sala. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, ito po yung classic na isang pangyayari, no? Tapos magkaibang interpretasyon. Yung tayo po, nakita po natin, bilib na bilib tayo kay Joy Cruz. At ito naman po, kitang-kita po natin na parang si Pebbles naman wala namang katuturan, no? Actually, hindi natin siniseryoso na parang wala namang katuturan. Ano ngayon? 'Di ba? Walang ugnayan si Harry Roque kay Tatay Digong, no? O kay BP Sara. Hindi ko parang wala po sa hulog, no? Kitang-kita po natin yung isa. Yung diferensya. Siguro kahit yung mga BBM o mga dilawan na mga anti-Duterte, kitang-kita rin po nila yung kaibahan, no? Sa talino, no? Tsaka yung ibang-iba po yung approach nila eh. Kay Joy, ang ginagawa po ni Abante ay yun ang gusto, no? Durugin si Joy, yung balatubain, yung pagsurihin, no? Humingi ng tawad, umami na may pagkakamali. As usual, yung ginagawa po nila, durugin ng pagkatao. Samantalang si Pebbles, kung may magtatanong lang po na kukwestiyonin yung wala po eh. Alam niyo yung ginagawa? Si Joy, talagang pinipilit durugin yung pagkatao, pero hindi kinaya. Samantalang to si Pebbles, wala pong ni isang congressman na nag-question sa kanyang kredibilidad. Kasi kung meron lang po, kayang-kaya pong palabasin na yung mga inconsistencies, di ba? Parang walang katotohanan. Siyempre, pagdating po yan sa mga pro BBM, ang nakakapagtaka po, yung mga dilawan po, ang mga pro BBM ngayon, sila ibang klase po talaga eh, no? Tsaka yung mga pro BBM, isa lang po yung, sabi ko nga, napupuna ko, isa lang ba ang alam ninyong verb? Nag-iiyakan lang.
Yan yung problema niyo, hindi nung panahon na nag-aaral kayo, no? Lahat po ang pangantyaw nila, iiyak na si Badong, o iyakan na, o iyak na, o iyak. Paniiyakan lang po ang alam nila. Wala ba kayong alam na pangantyaw kundi iiyak na? Actually, wala kaming pakialam. Ano ba yung binulgar? Sa totoo lang po, ano ba binulgar ni Pebbles? Oh, ang nagawa niyo lang, sumikat siya. Pero tignan niyo po yung treatment sa media. 'Di ba? Kitang-kita po natin na yung media talaga ginagamit para panira eh. Lahat po ng mga mainstream media, pilit nilang pinapasikat yung si Pebbles. Eh patay na po yung issue na yan. Gusto nyo bang balikan uli? Gusto nyo bang buhayin uli yung issue ng pulburon? Di ba matagal na kayong hinahamon ni Maharlika kung open naman siyang, di ba? Demanda ninyo. Wala na po yan, wala na pong sa totoo lang po, nakamove on na ang lahat ng tao dyan sa pulburon issue niya. Binuhay nyo na naman. Gustong sagutin ni J.M. Morales. Ayaw nyo naman pagsalitain si J.M. Morales. Kahit na, ang layo po ni Pebbles yung kung sino po ang mas credible sa dalawa. Ang layo naman po ni Pebbles dito kay Joy Cruz. Di ba? Okay. Sige, sagutin natin yan. Durog na durog daw. Tignan nyo. Nakita nyo, durog na durog si Joy Cruz sa hearing. Isa-isahin po natin, ha. Oh, precisely, sino si Pebbles, di ba? May nagtanong dito sa FB, sino si Pebbles? Precisely, yun na nga. Sino siya? Tsaka, ang sinisiraan niya, mastermind si Roque. So, kung mastermind si Roque ng paninira sa gobyerno, so, ano ngayon? Anong connection ni Roque? lagi nyo si Roque kayong Roque. Kaano po ni Duterte si Roque ngayon? Wala. Abogado ba? Hindi. Wala po. Walang kaano-ano. Kung ugnayan lang po kay Duterte, sasabihin nyo dating spokes. Yung ating pong Solgen ngayon, dating DOJ yan ni Digong. Yung si Anyo po, dating tauhan ni Digong yan. Oh. Yung mga dati, not counted na po yan. Inuugnay nyo na, inuugnay si to. Ano ngayon? Palagay na natin tama yung sinasabi ni Pebbles. May nagpakalat ng video. Uy, titimandan nyo si Roque. Ano po ang papel ng mga Duterte diyan? Wala. Wala naman po. Wala naman pala. Sige pag maghihintay kami, nakakasuhan nyo si Roque yan ba gusto niyo ikaso para hindi matuloy si Roque sa asylum niya? Wala rin kaming pakialam. Bakit idadama yung mga Duterte supporters? Alam niyo po ba ibig sabihin ng dating spokesperson, dating secretary, dating ganun, dati na po yun. Sabihin din natin, dating si Villar ay dating secretary ni Duterte. Si Anyo ay dating secretary. Wala pong kaugnayan Okay, ikalawa, dito tayo kay Joy. Si Joy po ba ay totoong durog na durog? Tatanungin ko lang po yung nagsasabi na durog na durog si Joy. Humagulgul ba si Joy? Nag-breakdown ba si Joy? Umiyak ba si Joy sa ginawa nila dyan sa Hindi umiyak.
tumatawa pa, di ba? Naasar pa si Abante, bakit ka tumatawa? Di ba? Tinanong pa si Joy. O, una, hindi siya humagulgol, no? Hindi siya naglupasay, hindi siya nag-breakdown, hindi lumubo yung sipon. O, ikalawa, meron bang instance na natigilan, hindi nakasagot, o nag-choke? Di ba? Yan yung ginagamit natin. Nag-choke ba si Joy? Sa lahat ba ng tanong, merong instance sa mga tanungan nila ni Abante? May instance ba na nag-choke si Joy, walang maisagot? Naghanap no? Wala rin. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pala eh. O, ikatlo, na-contempt ba si Joy? Hindi rin. Ikaapat, nag-sorry ba si Joy? Hindi rin nag-sorry. So, paano nyo ilalarawan? Yan po yung description nila. Durog na durog si Joy. Hindi umiyak, hindi humagulgul, hindi natigilan, hindi nag-choke. No? Yung nag-choke po yung hindi na alam ang isasagot. No? Hindi rin po siya humingi ng tawad. Pinangangatawan niya po na yung mga sinabi niya ay karapatan niya. At higit sa lahat, hindi po siya na-contempt. Paano nyo i-describe? At lumabas si Joy na kung nanood ka at hindi mo pa kilala si Joy sa amin, sa inyo, Joey. Kung hindi nyo pa kilala si Joey Cruz, kilala na ng lahat ng taong nanood ngayon kung sino si Joey Cruz. Sa tingin nyo ba ganyan yung description ng durog na durog? Dinalawa pa durog na durog si Joy Cruz. Kaya makikita nyo po no? Tama naman na may dalawang pananaw lagi. Ito kahapon lang naganap yan. Kaya po sa history, ganun din po. Kung 20 years na naganap, kahit pareho tayong nakasaksi, magkaiba tayo ng interpretasyon. Kahapon lang nga naganap yung may nag-i-interpret na durog si Joy Cruz. Nag-iiyakan tayo kay Pebbles. Ako, nag-iiyakan tayong mga Duterte supporters. Wala kaming pakialam kay Pebbles. Walang katuturan. Kung ano man ang in-expose ni Pebbles, wala pong katuturan. Wala katuturan. Alam niyo po, pag yung tao hindi nila natatapat yung sarili nila. Paano kumikita raw si Pebbles? Online seller. Mga kilalang online seller, 'di ba? Sila Rosmar, 'di ba? Yung pangit na merong pangit na na yung ikaw ba? Mag-aaral ka ba o diskarte? Yung mga ganun, 'di ba? Yung ginugulat ka lang. Ayan yung mga sikat na hindi ko po alam na online seller pala yan. Kasi pag sinabi niya na vlogger siya, wala pa ako nakikitang vlog niyan More or less kilala namin yung mga vlogger. Pera na lang kung bago pa na vlogger, yung ngayon lang. Pero more or less, kung matagal na yung vlogger, kilala na sana man lang namin yan na nagbablog. Kilala ko po yan, naririnig ko lagi pangalan niya, pero wala po ako nakitang vlog niyan. Paano mo tatawag na vlogger ka kung yung pala online seller? Online seller pala. Anong ginagawa? Wala kasi nagtatanong Online seller ka pala. Anong ginagawa mo rito sa mga vlogger? Paano ka na-involve sa maisog? Hindi ka pala pro Duterte? Bakit pinagsalita ka sa maisog? Kaya wala lang nagtatanong sa kanya para questionin yung mga pinagsabi niya. 'Di ba? Yan yung una kong question Kung ako po congressman, teka lang po Miss Pebbles, para lang po maliwanagan tayo.
Sabi nyo kanina, hindi kayo Duterte supporter. Opo, ako po ay pro-Pilipino. Eh bakit kayo nasa Duterte rally? Puta, mahirap pong ipaliwanag yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ay maisog po ba ay Duterte rally yan? Putang. Alam mo, Larry Galindo, hindi mo na ulo. Sabi ni Larry Galindo, para lang po alam nyo, sinasabi rito sa Facebook. Kaya gusto ko may mga ganito eh. Sabi ni Larry Galindo, mas lalong mag-iiyakan ng mga DDS kung magiging PNP chief si Torre. Alam mo, Galindo. Ang pinagtatawanan ko, hindi yung ikinagagalit namin. Ang pinagtatawanan ko, isa lang ang alam nyong verb. Lahat nadakip si Duterte, iiyakan na. Nag-iiyakan ng mga DDS. Si BP Sara na impeach, iiyakan ng mga DDS. Pinatunayan mo lang. Pinatunayan mo lang na isa lang ang verb na alam nyo. Ang verb lang na alam nyo ba talaga, iyakan lang? Hindi nyo ba kami pwedeng kantsawan na iba naman? Maging creative naman kayo. Wag naman, yun yung kinakantsaw ko. Pinatunayan mo lang talaga na yan lang talaga alam nyo. Mga BBM supporter, iyakan lang. Ang point ko dun, pwede ba kayong i-describe nyo naman o yung verb naman na iba? Halimbawa, maglulupasay na yung mga yan pagka si Torre na ang PNP. Para naman, alam nyo yun, yung may semblance naman kayo ng konting talino. Kinakantsawan ko na nga kayo na isa lang yung verb nyo. Sabay sasabihan mo ko na mag-iiyakan kayo lalo pagka maging creative naman kayo. Magpapakamatay na. Para maiba. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Pat Sabilyo, welcome back. Yan, mga gusto natin. Mamaya may laruan na tayo. Narito na si Pats. Kulang kayo dyan. Gaganda na talakay natin. Huwag ka alis, Pats, ha? Gusto ko yung mga ano mo eh. Okay, napatunayan po natin na hindi po talaga, no? Hindi po talaga, alam niyo po, wala na pong masasakit sa aming mga Duterte supporters kung hindi napakulong po ninyo si Tatay Digong. Kung may iiyakan po kami, wala na pong mas masakit doon. Kumbaga, todo na yun eh. Yung the rest, pagtatawanan na lang namin yan. Si Rocky ba nagpakalat niya? Di huliin niyo. Puta naman. Alam niyo, ang dami na namin iniintindi. Kung pinakalat ni Rocky yan, di huliin niyo. Hindi niyo mahuli. Yung pala problema. hindi raw nila mahuli. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Dito naman po yung kay BP Sara. Ayan, si BP Sara po ay nakatakdang lumahok dito sa sana magkaroon po siya ng panahon kasi inimbitahan po siya ni Amy. At ang una po, yung nung una pong hearing, umattend po si BP Sara, di ba? Ngayon, narito na siya sa Pilipinas, baka mabigyan ng pagkakataon. Hindi naman kinumpirma nung dyaryo. Ang sinabi lang na open pa rin kay BP Sara yung imbitasyon para dumalo dito sa hearing, no? Para maikwento ni BP Sara kung ano talaga yung naranasan nila sa aktual, yung narito sila mula sa Hong Kong, ano yung nangyari sa Hong Kong kasi ang dami pong, alam niyo po, hindi po mga DDS vlogger yung nagpapakalat ng fake news eh. Nakailan na po sila na wala pa sila nababanggit na fake news. 'Di ba? Wala, ewan ko lang kung fake news yung mga sinasabi.
Kasi ang tagal kay Joy. Hindi naman po fake news yung ogag si Abante. Tinatanong nga, ogag ba ako? Opo. Hindi. Yun yung paniniwala ni Joy. Di ba? Description ni Joy yun kay Abante. Ogag. Hindi po fake news yun. Ang fake news po kasi, hindi po yan naganap, pero binalita mo, halimbawa, namatay na si Noli De Castro. O hindi po fake news. Ayun po ang maliwanag na fake news. Nabalita talaga yun, di ba? Namatay na si Noli De Castro. Nakita nyo naman kahapon, naroon. Yun po yung mga fake news. So far, wala pa po kayong tinatalakay na fake news na mga inimbitahan yung vlogger. Ano po ang pinake news ni Attorney Trixie? Ang tagal na ni Attorney Trixie nagsasalita doon. Ano ang pinake news? Yung kala Crescent nung una, actually hindi naman fake news yun eh. Hindi lang nila ma-describe kasi hindi po sila vlogger. 'Di ba? Punong-puno nga ng pag-iingat yun eh, yung post nila na yun. Yung nag-sorry sila. Actually, hindi naman merong okay. So, tignan po natin. Ito po yung fake news. Yung pong sa politiko ngayon, isa po tong yung politiko, isang news. Hindi po kasing sikat ng mga CNN. Parang local lang to dito lang sa Pilipinas. Politiko. Na balitang-balita po, kaya po hinuli yung Qatar 17, yung 17 OFW sa Qatar dahil sila daw po ay yung nagrally. 'Di ba? May mga placards, may mga t-shirt pa raw ng Duterte. Kaya po sila hinuli, 'di ba? Yung isa pong OFW na taga Qatar, nagsalita na yan no? Wala naman. Ang sabi niya, yung mga kaya daw hinuli dahil walang mga papeles. Kaya lang, gusto natin mismo yung magsalita yung mga hinuli. Ito po yung interview dun sa hinuli, no? Na makikita po sa politiko. Ang sinabi niya po, hindi po yung rally para kay Duterte. 'Di ba? Bagamat alam naman natin yun na meron gusto nila i-celebrate. Siguro, hindi naman nila inaamin. Ako, tansya ko lang, marunong naman tayo. Siyempre, mga fans ni Duterte yan, mga yan. No? Pero nagkataon po na pagtatapos din pala yun ng Ramadan. Yung kumbaga, chine-chempo-chempo na lahat. Nag-arkila sila, private beach. No? Wala pong placards, wala pong poster. Alam naman nila yun eh. Sila po ay alam nila, nagtatrabaho po sila sa Qatar. Alam po nila kung ano po yung mga pinagbabawal doon sa bansa nila. Kaya nagtataka nga ako, bakit sila magrarally doon sa bansa na alam nilang bawal magrally? Masunurin po yung mga OFW natin. Sa totoo lang, nasaksihan ko po yan sa Hong Kong. Yung mga residente po ng Hong Kong, yung mga Chinese, galit na nakakalat yung mga parang mahilig yung masusungit eh. Sa standard natin, masungit sila. Kung gusto nila, tabi-tabi. Kaya yung mga OFW natin, wag niyong harangan mga kabayan. Wag niyong harangan yung daanan nila kasi magagalit sila. Alam natin eh. Alam po nila yung sitwasyon, hindi po sila magmamatapang. Yung mga OFW natin. Kung ako nga, kung ako parang gusto ko nang harangan yung inchik eh. Na dumadaan na para mambuisit ba? Kaya lang iniisip mo rin siyempre yung mga OFW. 'Di ba? Sumusunod sila sa mga patakaran. Kaya ako, matagal kong kinu-question sa isip ko, ganun ba talaga kabugok tong mga taga-Qatar, yung mga hinuli? Para magkaroon pa sila ng placards o magkaroon pa sila ng mga banner o nakasuot pa daw ng mga t-shirt eh. Hindi naman daw po totoo yun. No?
Hindi po totoo yun. Ang nagsabi na po niyan, mismong mga, kaya po na-dismiss yung kaso nila eh. Dahil yung assembly nila, tinaon po nila pagtatapos ng Ramadan, bisperas po, nagkataon po na bisperas yun ng birthday ni Tatay Digong. Siguro, gusto rin nila i-celebrate yung birthday ni Tatay Digong, pero hindi po to the point na magkakaroon pa sila ng mga placards, posters, at nakasuot pa sila ng mga t-shirt. Yun po ang tunay na naganap. Ngayon, picture-picture daw siya. Yung kaso niya lang ha. Hindi niya sinasabi ibang kaso. Pero mahihinuan nyo po, nagalit sila dahil nape-fake news sila. Di ba? Kasi ang dating dito, putya, parang igalang nyo. May mga payo pa sa kanila. Igalang nyo kung sa kayo nagtatrabaho ng lugar. Matitigas talaga ulo nito mga DDS na to. Kahit saan na lang. Hindi po totoo yan eh. Kaya nga po sila napalaya eh. Siyempre tatanungin lang sila anong ginagawa nyo rin. Eh tapos po yung Ramadan eh. Di, celebrate po kami mga Pilipino dito. Nag-arkila po kami ng beach resort. Imagine niyo magrarally kayo sa beach resort. Kaya tahasan po sinabi nung isa sa mga nakulong na napalaya na at wala naman silang kasong na isampa sa kanila na fake news ako? Puta, tao na nga yung nagsasabi. Ako pa fake news. Tukmul kayo. Hanapin nyo po yung politiko. Ha? Ayan, ano kayo. Pag may mga ano po, may mga sinasabi pong source, titignan nyo lang yung source. Kung tama ba yung sinasabi ni Badong. Yan pa isang tawag nila. Hindi nila kayang hindi nila kaya na makipagdiskusyon itong mga pro-BBM. Ang kaya po ng mga yan, fake news ka. Pag hindi nila gusto yung wag nyo pong sipain. Wag nyo po silang sipain para may laruan po tayo. Ang sasabihin sa inyo, pag hindi kaya makipagdiskusyon, fake news ka. Nung sinabi ko pong binabaon tayo sa utang ni Marcos, hindi po sila makapaniwala. Fake news ka. Nasa ng video. Sinasabi ko na nga, hindi ka marunong makinig. Hanapin mo sa politiko. In-interview po nila. Ayan binigyan na kita. Pero kung ibibigay ko pa sa'yo, utot mo. Kung hindi ka marunong mag-research ng politiko, wala akong magagawa. Ayan ang video. Di wala. Hanapin nyo po sa politiko, in-interview po. Yun na ring tao na yun na nagsabi. Fake news po yan. Wala po kami mga banner, wala po kami mga poster. Wala po kami. Fake news po. Ayan, yun sabi niya. Okay. Kaya, dapat tinatama din po yan ng ating mga government official. Kasi, akala nyo kasi hindi po matutuklasan ng mga tao yung, alam nyo yun, yung ibig sabihin yung mga kwento ninyo, hindi po pwede yan na basta-basta na lang. Na may lalabas at lalabas po ang katotohanan ngayon eh. Uy, very sweet si Abante Nakaano pa kay kay Joy Lumapit po pala. Hinahawakan pa yung balikat ni Joy. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Ngayon, kayo pong mga anong tawag diyan? Department of Migrant Workers, DMW. Kayo pong mga DMW, dapat itama nyo po, no? Hindi po sila nahulihan, hinuli dahil, ang kwento po, tuloy ko lang yung kwento. Picture-picture daw siya. Tapos, hindi niya namamalaya, napicturean niya yung mga civilian na, pulis na nakasibilyan. Nilapitan siya, kinwestiyon siya, yun na, dinala na sila. Kasi bawal daw yatang picturean yung mga opisyal. Hindi ko po alam mga pinagbabawal dyan sa mga bansa na yan. Yun yung dahilan niya, kaya siya hinuli. Okay? Yung iba, hindi natin alam. Malamang, ganyan lang din. Pero yung sinasabi nila na sinisisi yung Qatar 17
na kaya sila nahuli kasi may mga placard, may mga poster. Hindi po nila ginawa yun. Okay? TY sa nagpakape. Meron ba? Magpasalamat tayo. Hindi ko na makita, puta. Meron nga nagpakape. Hindi ko naman lang nabate. Teka lang ha. Baka magtampo yung mga yan. Magtampo na lahat. Ito po. Ang tapang po ni Sas Rogando Sasot. Bigla. Sabi po ni Sas Rogando Sasot, tinggil po sa contempt, no? Kinontempt po sila eh. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt HOR. So ano po kayo, itama nyo po yung balita no, sa DMW na hindi po sila nahuli dahil sila ay nagrally. Kasi kawawang-kawawa naman eh. Nakakantsawan pa tuloy. Ayun po ang masakit eh. Nahuli ka na dahil kung ano man. Tapos pagdating dito, nagrally. Napanood ko po ang interview ng isa sa mga kasamahan na hinuli ko, no? Walang rally, ang mga nahuli ay yung expired. O yan po yung sinasabi ng isa. Pero siya mismo, hindi po, iba po yung paliwanag niya. Ang sinabi niya, yun nga po, no? Yung napicturean niya. So akala siguro, ewan ko kung bakit mahigpit sa picture yung mga yan. Bakit takot silang mapicturean? Okay. Punta na po tayo rito sa eto nga po yung contempt. Proud na proud po it is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt HOR. So sino po yung mga na-contempt? Si Mark Lopez po na-contempt po siya dahil nag-post po siya tungkol doon sa hearing, no? So na-contempt siya at meron siyang kulong na 10 days. Tapos the rest na na-contempt kasi ayaw nila magpakita. So sila po ay makukulong sa HOR hanggat hindi natatapos yung hearing. Tanong, mahuhuli niyo ba sila? Okay. Alam niyo po nung una tayo nakarinig ng contempt, ang alam ko ang una na contempt si Celis, 'di ba? Shock na shock tayo, no? Si Eric Celis ang una na contempt. Ako shock na shock eh. Pucha, ang dami ko po kasi napanood na na mga hearing. Bibihira po yung alam mo nagsisinungaling yung alam niyo yun, yung ang alam ko mga na-contempt si yung kasamahan datin nga ni sa Magdalo. Bureau of Customs. Kasi ayaw niyo sumagot kay Trillanes di ba? Kinontempt siya. Yung may dahilan talaga kung bakit ka iko-contempt. Ka-contempt yung ginagawa nyo. Si Pildon. Tapos meron pa po yung mga general na nagbumibili ng mga yung mga na-issue kasi dati mga uniform. Yung mga uniform po ng mga militar natin, yung mga military natin, ang bilis mabutas ng bota, 'di ba? Sira-sira. Yung nakalimutan ko yung tawag sa official na gano'n yung taga-bili ng mga gamit, general yun Yun, na-contempt din yun. Bihirang-bihira po yung nako-contempt. Kaya shock na shock po ako kay Celis, si Garcia. Kaya shock na shock po ako kay Celis nung na-contempt siya. Pero nung sunod-sunod na po yung nako-contempt, yung pati yung mga ang shock, ang awang-awa po ako na na-contempt, yung magandang bata. Yung ba naman pag hinalaan nyo na may kinalaman sa Pogo, talaga siya yung utak ng Pogo, anong pangalan nun? Pero iba po yung tawag ng procurement sa military. Yung kasamahan nila Alice Go na nahuli, si Cassie Ong, putya, sabi ko, wala nang katuturan yung contempt dito di ba? Yung sinasabi, dyan nasira ng gusto si Daniel. Daniel ba yun?
Hindi pala Daniel yung isa pang artista. Controller, yung controller. Yung taga Laguna, tumatakbo ngayon na Laguna, Dan Fernandez, dyan po sirang-sira eh. Kasi bakit may kukontempt yun? Hindi ko makuha kung sumasagot naman hanggang sa na-shock na siya. Tapos ngayon, eto na mga pag nag-expect na tayo na i-contempt, lahat na, laging may contempt. Si Garma, yung mga sundalo, panay contempt na lahat. Sunod-sunod na yung contempt. Kaya ngayon, hindi na po nakakasyak eh. Dalawasin ko na po, kinontempt nyo si Harry Roque. O nakikita natin na interview si Harry Roque. No? Tignan nyo po yung trend. Kinontempt ako. Dito na ako sa ibang bansa. Tignan nyo kung yung mayaman na makukontempt, pwede na po silang hindi nila magpakita kasi kawawa po ang mga nakukontempt katulad ni Grijaldo. Hanggang ngayon yata si Grijaldo ay nakakulong. Putya, nakontempt si Laika Lopez, si Attorney Laika Lopez, sumasagot naman. Alam niyo, sumasagot po siya, hindi naman po siya nakikipagmatigasan eh. Yung hindi lang po nagugustuhan yung sagot tapos nakokontempt. Hindi ko mako-question yan dahil power nila yan eh. Kaya lang, wala na pong effect sa mga tao sa dami ng pinakontempt nyo. Hindi na po siya, tignan nyo yung sagot ni Sasot. Maraming, it's an honor na i-contempt ninyo ko. Ngayon, ano sa tingin nyo yung gagawin ng mga kinontempt nyo? Di ba? Mas mabuti pa eh. Yung ibig sabihin, mas mabuti pa, huwag ka muna magpakita hanggang may contempt. Tignan natin kung magpapahuli sila sa contempt. Ano yung mangyayari sa contempt? Yun yung sinasabi yung contempt power na inabuso na naging dalawasin ko. Wala na yung impact. Wala na yung ganun ba? Karamihan nga, yung mga vlogger, di ba yan yung lokohan nila? Bago sila umattend, ine-expect nila na baka makontempt lang sila. Sila Wilkins Villanueva, marami nga po, halos lahat kinokontempt eh. Yung contempt parang panakot, hindi na po effective. Kasi once, yun po yung duda eh. Once na inimbitahan ka, teka muna, atin ba ako para makontempt? O hindi na lang ako mattend? Para i-contempt man ako, nasa laya ako. Matatapos na yung hearing na yan. Hintayin ko na lang matapos. Di ba? Kaysa puta, magpapa-atin ako, baka Alam nyo, sa totoo lang, sino po ang ayaw umatin dyan? Lalo na vlogger, putya, chance nila para sumikat yan eh. Pero ano po duda ng mga vlogger, bakit hindi umatin? Yung contempt, baka makontempt sila. Kaya nga umiiyak yung si MJ, di ba? Ano sabi ni MJ? Kawawa naman po, matatanda na yung pamilya, yung ano ko. Ako nag-aalaga sa mga magulang ko. Kaya magsusorry na lang sila para hindi makontempt. Kaya hindi na po yung purpose eh. Hindi na po yung kaya hindi sila na umatin. Bito ko atin dyan. Yung tingin ko yung iba hindi umatin dahil baka makontempt lang. Tingin ko lang yun. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ayun na nakalimutan natin, no, yung paano